Itong si Emong ay tuluyan na nag-intensify ito as severe tropical storm category. Ito'y huling namataan sa laing 245 kilometers west ng Bacnotan, La Union. May taglay na lakas na hangin na 110 kilometers per hour at pagbugso na 135 kilometers per hour. Ito'y kumikilos southwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. So meron din po tayong isa pa ring bagyo na si Dante at nananatili pa rin ito sa kategory na tropical storm. Ito'y huling namataan sa laing 790 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 75 kilometers per hour at pagbugso na 90 kilometers per hour. Meron din tayong binabantayang low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa laing 1,995 kilometers east ng Eastern Visayas. Kung makikita po natin, red po yung kanyang bilog. So mataas din yung chance neto na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Sa ngayon din, meron din po tayong southwest monsoon na patuloy na ine-enhance nitong bagyong si Emong, pati na rin si Dante. So dahil dito sa bagyong si Emong, meron na tayong tropical cyclone wind signal number 3 dito sa northern portion ng Pangasinan, pati na rin sa western portion ng La Union. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng La Union, western portion ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra, Benguet, central portion ng Pangasinan, western portion ng Nueva Vizcaya. Signal number 1 naman dito sa may Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, western at central portions ng Isabela, rest of Nueva Vizcaya, Quirino, rest of Apayao, at rest of Pangasinan. Signal number 1 pa rin dito sa may northern at central portions ng Zambales, Tarlac, northern at central portion ng Nueva Ecija. Kung makikita po natin, meron po tayong letter T po dito. Ito po yung legend na bilang typhoon. So may possibility po na itong si Bagyong Emong ay bago po maglandfall ay magiging isang typhoon category po ito bago po ito maglandfall sa Ilocos region. At by 24-hour forecast po natin, 2 a.m. July 25, inaasahan natin na sa vicinity na to ng Burgos, Ilocos Sur. So pag meron po tayong tropical cyclone na typhoon category, ang pinakamataas po nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay number 4. So inaasahan natin, may possibility tayo na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 4 dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, or Apayao. Huwag po nating hintayin na dito po sa atin maglandfall dahil ang pinakadelikadong parte po ng bagyo ay yung eye wall po natin. Iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, dulot po ng lakas din ng hangin na dala netong si Emong. Mamaya 48-hour forecast po natin, 2 a.m. July 26, 2025. Ito yung tropical depression category na lamang at ito yung huling sa layong 325 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. So ano po ba yung magiging ulan natin dulot nitong enhanced southwest monsoon, pati na rin ito si Bagyong Emong. Kung makikita natin, meron tayong mga pula or above 200 millimeters of rain para ngayong araw dito sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dito po sa Ilocos region, na magdudulot po nito ay si Bagyong Emong. At dito naman po sa Central Luzon, Zambales, Bataan, pati na rin sa Occidental Mindoro, dulot po ito ng enhanced southwest monsoon. Kung makikita din natin yung Metro Manila ay under siya ng 100 to 200 millimeters of rain. So inaasahan pa rin po natin, pati yung mga karatig lugar, makakaranas pa rin po tayo ng mga malalakasan, mga pag-ulan. 50 to 100 millimeters rain naman po dito sa mga color yellow po natin. Para bukas, kumikita po natin, ito po yung possible pong landfall po netong ni Bagyong Emong. Kaya makikita natin, nagpula po dito sa may Ilocos Norte at Apayao. Above 200 millimeters of rain po ang ating inaasahan. Pero kung makikita din natin, dahil sa patuloy na pag-enhance neto ni Dante at ni Emong ng southwest monsoon, patuloy ang above 200 millimeters of rain dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kung makikita din natin sa Metro Manila, possible na bumaba na rin yung mga ulan natin at possible ang 50 to 100 millimeters of rain. Pero iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil nakailang araw na rin po tayong sunod-sunod na mga pag-ulan, so saturated na po ang ating mga kalupaan, kaya asahan po natin, madali na rin po tayo magbaha at may mga pagguho na rin ng lupa. Saturday, ito po nakikita natin na bawas-bawasan na po yung mga significant amount of rainfall. Dito, 100 to 200 millimeters rain na lamang dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dulot na lamang ito ng southwest monsoon. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.